nagpapalitan na po ng mga akusasyon at mga statement. Ito yung nagsimula doon sa controversial na alias Rene o Michael Morillo ba yun? Morillo, na umaming bayarang testigo. So nagreklamo nga po si Senador Risa Hontiveros sa office ng NBI para imbestigahan ito. Pero ang isa sa mga binanggit dyan ay si dating Secretary Trixie Angeles, at nagsasalita ho siya ngayon, nagpapaliwanag sa media, sa publiko, kung ano ho talaga ang nangyari. Pakinggan natin yung kanyang panig kasi isa siya sa tinukoy kasama yung mga kilalang Duterte vloggers o tagapagtanggol ng mga Duterte na sinasabi ni Senador Hontiveros nagpapakalat nitong paninira na ginagawa ng testigo ng Senado. Ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin. As it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. Ayan, In the first place, natin kung ano yung mga nasa likod nitong pagtanggol mali account? PCO. Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ayan, so ayun. Dinay niya na hindi sila nag-post. Pero bandang huli, sinasabi niya, nasa balita naman ito, pinag-usapan namin. Kaya ipinost na rin. So, yun. Ayun ang reklamo. Di bahala ng NBI sa kanila kung ano ang makikita ng NBI na ebidensya, kasi ang reklamo ni Hontiveros ipinost, ginagamit ng mga vlogger na yan, sinisiraan daw siya, sinisiraan ang Senado. Kaya nagreklamo ang Senador. Ngayon, ang sinasabi ni Angeles na isa sa mga inireklamo, karapatan daw naman nila yon dahil balita yon. Pero ang una, dinidinay niya na hindi siya nag-post. Pero sinabi niya, ginagamit daw talaga nila. Ayan yun. So, yan, nasa kamay na ng NBI. Mga abogado, certified public accountant naman, ang mga investigador ng NBI, sila nang bahala kung paano nila i-evaluate yan, mga paliwanagan yan. Pero, kailangan hindi sa media lang. Traditional media sila magpalitan. Si Hontiveros ay formal na nagpunta ng NBI para humingi ng tulong at magpa-imbestiga, at pag may ebidensya, cyber libel. Kaya huwag kang magmadali, Trixie Angeles. Papunta ron sa cyber libel. Totoo ang reklamo, ipa-investigation muna. Investigasyon. Pag nakita ebidensya, gano'n naman Hindi naman kagad-agad magpapel ng kaso kung walang investigasyon. So, akala kasi ni Angeles na hindi ito reklamo, sumbong pa lang, o hindi ito cyber libel, sumbong pa lang, papunta yun doon. Kaya nga NBI, ikaw naman talaga, nililito mo ang mga tao. Ako, hindi ako nalilito kasi dati akong NBI reporter. Dati akong police reporter, kaya alam ko yun. Pag may nagreklamo, imbestigahan, pag nakita ebidensya, kakasuhan ka. Gano'n ang proseso. Kasi parang sinasabi niya, hindi ito cyber libel. Reklamo pa lang, papunta doon. Ikaw naman, parang hindi abogada ito si Angeles. Papunta doon, hayaan mo. Kaya sumagot kayo. At kung hindi, bahala ng NBI dyan. So, lumalaki po ito dahil pangalan ng senador, pangalan ng Senado,
at saka hindi magandang precedent na mga testigo ay bumabaligtad. Kaya dapat nga itong 20 Congress gumawa ng bagong batas na bigyan ng kaparusahan. Di ba ang proposal ko na nakaraang mga video natin? 10 taong makulong at papagbayaran din ng 10 milyon ang mga bumabaligtad na testigo dahil nakakasira yan ng reputasyon, ng gobyerno, ng tao, ng kahit na sino na kailang sinisira, tapos babaligtad pala. So, di ba? Walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan. Kaya dapat gumawa sila ng batas na parusahan, ipakulong ang mga testigong pabalibaligtad ng mga statement na posibleng tinakot o binayaran. Dalawa lang po kasi ang nangyayari dyan eh. Pag natakot, binabaligtad. Pag nabayaran, binabaligtad. Ay hindi, yan ho'y kasiraan eh. Yan po'y nakakasira sa kredibilidad ng gobyerno at investigasyon at sa proseso ng pagbibigay ng hustisya. Kaya dapat mayroong mabigat na kaparusahan. Sangayon ba kayo? Ipakulong ng 10 taon, papagbayarin ng 10 milyong piso ang lahat ng bumabaligtad, ang mga testigo, para maiwasan na ang pumabaligtad. Pag ikaw ay nagtestigo, nanumpa at pinanumpaan mo ang testigo ang iyong sinasabi, yun na yung iyong pangatawanan hanggang sa uli. Pag bumaligtad ka, dapat may kaparusahan. Yan ho ang solusyon in aid of legislation. Kaya mga congressman, senador, wake up call. Wake up naman sa inyo, ano ha? Call out natin. Yun ho ang gawin nyo. Tama na yung puro interview, puro investigasyon, wala namang kaparusahan. So, yan po yung pinakamagandang solusyon para maiwasan na yung paulit-ulit na pabalibaligtad dahil sa mga dahilan, pera, takot, at kung anuman na mga testigo. Nasa ng katarungan kung walang testigong matibay? Nasa ng katarungan kung bayaran o pabalibaligtad na statement tapos kinukonsinti nyo, tapos hindi nyo pinarurusahan, baliwala, yun po ang masama. Panagutin, parusahan ang kahit sino kapag umaabuso sa demokrasyang umiiral. Ayan, ha? Please like and share po ng ating mga video pinag-uusapan dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at My Abi Opinions. Hindi lang ho si Angeles. 12 yung pinapanagot na yan ni Ontiveros. Si Angeles lang ang unang nagsalita. Pinarinig ko na sa inyo para alam ninyo kung ano ang kanyang paliwanag. Bahala na kayo kung naniniwala kayo sa kanya. Pero yung iba, hintayin nyo. Isusupre na kayo ng NBI. Bibigyan kayo ng pagkakataong magsalita at magpaliwanag. At nasa inyo yung pagkakataon. Kung hindi, baka lumaki ang problema nyo. Ang investigasyon hindi pwedeng takasan. Ang batas hindi pwedeng takbuhan. Ang pananagutan, laging dapat ay hinaharap. Huwag kayong gumaya kay Harry Roque ang kanyang pananagutan, tinataguan, tapos banat ng wala sa lugar. Parang hindi abogado, di ba? Huwag kayong pahawa sa mga umaabuso. Huwag kayong pahawa sa hindi naniniwala sa rule of law.